Demonyong Aswang, Kanole and Taray Horror Story. Nasa ibang probinsya si Taray upang puntahan ang isang pasyenteng merong malubhang karamdaman. Pagdating niya roon, nakita niyang oras na lang ang bibilangin sa taong yon, tiyak na babawian na ito ng buhay. Magpagayon pa man, nang ginamot ni Taray ang pasyente, ikinagulat ng buong pamilya noon dahil hindi pala ito basta sakit at ito ay gawa ng isang demonyong aswang. Upang mabigyang linaw at mapaniwalaan ng mga kapamilya ng pasyente, kumuha si Taray ng tubig at inilagay niya sa isang mababaw na planggana. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita ng mga kapamilya ng pasyente na naroroon yung muka ng demonyong aswang. Nakita niyo na ho, siya lang naman ang gumugulo sa inyong mahal sa buhay. Mabuti na lang talaga dahil meron akong isang kaibigan na lumapit sa akin. Pasensya na ho, hindi naman ho ako nagmagaling na pumunta rito. Pero kung kinakailangan na pasukin ko ang bahay niyo para lang matulungan ang pasyente, gagawin ko. Ngayon, tuluyan na siyang gagaling dahil natanggal ko na yung mahikang nilagay ng demonyong aswang sa katawan ng inyong padre de pamilya. Alam niyo ho ba, sa ginawa kong ito, ako naman ang tutugisin ng mga yun. Sa bagay ayos lang sa akin yun. Hindi na bago sa akin ng mga ganyan. Manong, pasensya na ho kung hindi maganda yung mga asal namin sa inyo. Bigla ho kasi kayong pumasok eh. Ayos lang ho yun. Normal lang sa amin ng mga ganyan. Tsaka isa pa, yung mga katulad namin na nagkukusang loob na tumulong, sana ay hindi nyo tanggihan. Tsaka, ang hirap naman ho sa pamilya nyo kung bakit hindi man lang kayo naniniwala sa ibang mga bagay na mga nakatagong lihim dito sa ating mundo. Puro kayo doktor. Oh, nanggaling kayo kung saan saang doktor. Nagkanda ubos-ubos ang kayamanan nyo pero hindi siya napagaling. Kung ano-ano ang itinurok. Pero albularyo lang pala ang makapagpapagaling sa kanya. Inuulit ko ho, magaling na ang inyong padre de pamilya. Yung nangyari sa katawan niya ay unti-unti nang maghihilom. Tapos makikilala na niya kayo paunti-unti. Hindi tatagal ng isang buwan, makikilala niya na kayo at babalik na sa normal ang buhay niya. Pasensya na ho, Manong. Ayos lang ho yun. Hindi na ho ako magtatagal. Sa totoo lang, kaya napunta si Taray sa ibang probinsya dahil ang nakapagsabi sa kanya yung kanyang kumparing tricycle driver. Pag-uwi ni Taray sa kanyang bahay, maayos niyang binalita sa kanyang kumpare na yung kakilala niya ay gumaling na. Iba ka talaga, paring Taray. Kaya alam mo, nang makita ko ang sitwasyon ng taong yun, sinabi ko na sa kanila na hindi yun pang doktor. Kaya lang medyo may pere. Ayaw maniwala. Kaya yun, ako na mismo nagsabi sa'yo. Pare, salamat nga pala sa pinuutang mong pera. Naku, wag yun pare. Hayaan mo yun. Wala yun pare. Talaga? Hindi, babalik ko yun, nakakahiya naman. Hindi, wag na. Ayos lang yun. Alam mo naman pare, na ang bokabularyo mo at bokabularyo ko ay iisa. Kaya lang ang problema, ang kaibahan natin, ikaw albularyo, ako tricycle driver. Salamat pare, hayaan mo at makakabawi rin ako sa'yo. Di na nga pare, importante na isalba mo yung buhay ng tao, di ba? Sabagay. Alam na ni Taray na nung pakialaman niya ang problemang yon, sa kanya maibabaling ang galit ng demonyong aswang. Kaya't kinagabihan nang natutulog na si Taray,
naramdaman niyang merong kakaibang presensya. Agad siyang napabangon at sinabing, "Nararamdaman kita. Alam ko, nariyan ka lang sa paligid at kilala ko ang presensya mo. Magpakita ka sa akin. Total nandito ka lang din naman paikot-ikot." Maya-maya pa, sa labas ng bahay ay merong kumakatok. Yung katok na malumanay, isang beses lang yon at hindi na naulit. Binuksan ni Tarey ang pintuan at dito niya nakita yung kakaibang klase ng aswang. "Anong kailangan mo sa akin? Ha? Meron kang galit sa akin, di ba? Dahil pinakailaman ko yung pasyente. Pasensya ka na, aswang. Yun ang trabaho ko, kaya ako nabuhay sa mundo." "Alam ko naman yon. Kaya nga't gusto kong iparating sa'yo. Total, nakiilam ka lang din naman. Bakit hindi mo pa samantalahin? Hinahamon kita, albularyo. Hinahamon kita. Puntahan mo ko sa lugar ko. Aantayin kita. Ito ang tamang address ko." "Bakit kailangan pa nating dalhin doon? Pwedeng dito naman na." "Matapang ka lang dahil naririto ka sa teritoryo mo. Kung talagang matapang ka, harapin mo ko sa sarili kong teritoryo." "Kapag hindi ka nagpunta, sasabihin ko na lang na wala ka palang kwenta." Pagkatapos nun ay bigla itong kinain ng kadiliman. Hindi pa agad nagsara ng pintuan si Tarey. Tapos narinig niyang may batang sumisigaw. At ang sigaw na yon ay nagmumula sa labas ng bahay. "Sumunod ka rito! Puntahan mo ko! Kunin mo ang batang ito!" Nag-alala si Tarey sa bata. Bagamat hindi niya kilala ang batang yon, ganun pa man, kailangan niyang sundin yung aswang na demonyo na kumuha sa bata. Ang problema ngayon ni Tarey, wala siyang pera. Pero bago yon, nagtanong-tanong siya sa mga tao sa kanila kung meron bang nawawalang bata. Nagpunta rin siya sa barangay upang kumpirmahin kung meron bang batang nawawala. Wala naman siyang nalaman na kung ano. Nang dahil dito, medyo nag-isip siya kung dapat niya bang sundan ang naghahamon sa kanya. Nang pauwi na siya ng bahay, nakasalubong siya ng isang babaeng pulube. Ang sabi noon, meron daw ba siyang nasalubong na isang batang 10 taong gulang. Ayon kasi sa kwento ng nanay, nagkahiwalay lang daw sila kagabi nang bumibili sila ng maiinom na kape. Wala ho. Wika na lang ni Tarey, pero alam niya sa kanyang isipan na yun na yata yung batang kinuha ng demonyong aswang. Hindi pa rin agad nakapunta roon si Tarey dahil nagdiskarte pa siya ng pamasahe. Makalipas ang 1 linggo, pumunta na si Tarey sa liblib na lugar ng Davao. Noong andoon na siya, pilit niyang ipinagtatanong sa mga tao roon kung alam ba nila ang address na ito. Kaya lang, ni maski isa sa mga taong napagtatanungan niya ay walang makasagot ng tama. Ito kaya talaga yung address? Hindi kaya't ang labo. Wika na lang ni Tarey. Ang mahirap din kasi, hindi lahat ng mga napagtatanungan niya ay totoo ang sinasabi. At saka,
baka hindi siya naiintindihan ng mga yon. Pumunta muna si Tari sa waiting shed na abangan ng jeep. Habang nakatayo siya roon at naninigarilyo, merong isang dalagitang naparaan. Estudyante ang batang yon. At ito pa lang ang nakasagot sa kanyang mga katanungan. Iha, magtatanong lang ako. Alam mo ba tong address na ito? Pasensya na Dayo lang kasi ako Hindi ako taga rito kaya nagtatagalog ako. Ayan po. Ayon po sa kwento sa akin ng aking lolo, yan daw po yung lugar ng nakakatakot na tao. Lalampasan niyo pa ho yung mataas na bundok na yan. Nako, kuya, mag-iingat po kayo. Ha? Diyan sa bundok na yan? Opo, malayo pa yan kuya. Ano po bang gagawin niyo dyan? At saka meron pong mga kumakain ng tao dyan kuya. Wala iha. Sige, salamat Naku kuya, baka humapano kayo dyan. Hindi naman ako pupunta ron. Naitanong ko lang kasi parang naririnig ko nga na kumakain daw ng tao yung mga tao dyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun pupuntahan ko. Ay naku kuya, ako po ikinikilabutan. Iha! Nawalan pa ng malay ang dalagita. Kahit na anong gising sa kanya ni Tari, halos hindi magising ang babae. Tapos nakita niyang may ID yung babae at sa likuran nun nakasulat ang address ng bata. Binitbit niya ang bata tapos dinala sa bahay. Ang dinatnan ni Tari sa bahay ng babae, isang matandang lalaki. Magandang hapon ho. Apo niyo ho ba si Angelica? Halika, pumasok ka rito. Maraming salamat sa pagbitbit sa aking apo. Matatakotin kasi yan. Sige ho. Kayo ho pala yung sinasabi niyang lolo niya. Ako nga. Alam mo, nang makita kitang bitbit mo ang aking apo, hindi kita pinaghinalaan ng masama dahil agad kong nakita sa iyo ang kabutihan ng iyong puso. Anong pangalan mo? Ray po. Taray kung tawagin ho ako sa amin. Mainam. Halika muna. Magkape ka muna. Sige ho. Anong sadya mo rito sa amin sa Davao? Napakalawak ng Davao. Anong gagawin mo rito? Meron ho akong dalang address. Sa address ho na yan, diyan ko makikita yung batang tinangay ng isang demonyong aswang na dumayo pa sa amin. Bakit? Ano ang pinagmulan ng lahat ng yan? Nagmula lang ho yan dun sa may pasyenteng pinakailaman ko. Yung mga taong yun, hindi ho sila naniniwala sa mga albularyo. Nagkanda ubos-ubos na lang ang pera nila. Pero nang pakialaman ko, napagaling ko naman ho. At alam ko rin naman sa aking sarili na yung gumugulo sa pasyente ay lilipat sa akin. Nang dahil nga ho ron, pinuntahan niya pa ako sa bahay ko. Kinuha niya yung batang pulubi. Siyempre, bata yun Naisip ko kawawa naman at saka isa pa, may buhay din yun. Kung mga bubuli nga may buhay. Lalo pa kaya yung kapwa nating tao. Halos kaparehas mo ang aking kapanalig na si Nole. Nole? Parang narinig ko na siya. At sa pagkakatanda ko, parang kilala ko ang kanyang maestro. Ray, anong gusto mong kainin bilang pagpapasalamat sa pagmamagandang loob mo sa aking apo?
Kahit ano na po. Sandali lang ho. Sabi ng apo nyo, alam niyo raw na ang lugar na ito ay merong mga taong kumakain din ng kapwa-tao at napakadelikado. Totoo ho ba? Totoo yun, Ray. Sa totoo niyan, maging ako ay hindi nagbalak na pumunta sa lugar na yan. Dito sa amin sa Davao, ang lugar na yan ay halos iilan lang ang nakakaalam. At kung hindi ako nagkakamali, Ray, marami ka nang napagtanungan pero walang nakasagot sa'yo ng tama. Oo. Bukod sa hindi po nila naiintindihan ng salita ko, hindi pa sila pamilyar sa lugar. Sandali lang ho. Bakit ayaw niyo hong magpakilala? Hindi ba sinabi ko na ho na ako ho si Ray? Ako si Bien. Bien Benido. Pero Tatang Bien ang tawag nila rito sa akin. Ray, makinig ka. Ang lugar na pupuntahan mo ay baluarte ni Dato Amon. Dato Amon? Sino ho siya? Si Dato Amon ay isang mataas na uri ng aswang na kung tawagin ko sa sarili ko ay hari pa sa hari. Napakahigpit ng aswang na yon. Ultimong ang kapwa niya aswang ay kanyang pinapaslang kapag nagustuhan niya. Pero ano ho kayang naging koneksyon niya sa pasyente ko? Tsaka hindi ko rin ho kasi masyadong nalinawan yung sinasabi ng pamilya ng pasyente. Hindi na importante yon. Ang importante, nasagip mo ang buhay ng pasyente at yung batang kinuha niya ay dapat mong mailigtas. Ray, nakita mo ang sarili kong lugar. Nandito na rin ako sa kagubatan. Magpagayon pa man, kung ano man ang mangyayari sa'yo, pwedeng-pwede kang bumalik rito, basta siguraduhin mo lang na tama ang landas na tatahakin mo pabalik dito. Dahil Ray, kung hindi mo lang naitatanong, kapag nanggaling ka sa lugar ni Dato Amon, mahihirapan ka ng lumabas. Maraming mga magpapakita sa iyo na daan, pero hindi lahat yon ay katotohanan. Ganon ho siya kalakas? Oo, ganon siya kalakas. At alam mo bang, maging ang aking kaibigan na si Nole, hindi pa napupuntahan ang lugar na yon. Pero kung sakali mang si Kanole ang lumagay sa sitwasyon mo, natitiyak kong ganyan din ang gagawin niya. Pupuntahan niya ang lugar na yon, bit-bit ang kanyang mga gabay at buong tapang. Sana'y makilala ko siya. Balang araw, makikilala mo rin siya. Kailan ka pupunta roon? Kung maaari ho sana, kahit ngayon. Ngayon? Ray, gabi na. Wala naman hong problema kung gabi na. Ray, makinig ka sa akin. Paglabas mo rito sa aking nasasakupan, marami nang magkaka-interes sa'yo. Hindi naman sa pagyayabang. Dito sa buong Mindanao, nasa Davao, ang mga matataas na uri ng aswang. At isa pa, hindi man kilala ang mga aswang dito, pero kung makasalamuha ka sa kanila ng kahit na isa, natitiyak ko sa iyong malakas ang makakasalamuha mo. Ray, wag mo na ngayon. Makinig ka sa akin. Mas kabisado ko ang lugar na ito at kung ano ang kayang gawin ng mga lihim na aswang dito sa amin. Kung ako sa'yo, sa Lunes ka na lang pumanaog. Dahil sa araw ng Lunes, ito ang kahinaan ng mga matataas na uri ng aswang dito sa amin. Meron ho palang araw yun? Oo naman, merong araw yun
At meron ding araw na malakas ang mga aswang dito sa amin. Ano? Gusto mo ba? Dahil sa kayo ho ang nakakaalam, sige ho. Pero 2 araw na lang din naman ang aantayin ko. Susunod ho ako sa gusto nyo, pero sana lang maabutan ko pang buhay ang bata. At sana lang din, Ray, makalabas ka pa ng buhay kasama yung bata. Alam mo bang, bukas, piyesta rito sa amin. Dito sa lugar namin, uso ang sayawan ng mga kabinataan at kadalagahan. Baka naman binata ka pa. Sabihin na ho natin ganun, pero hindi ho kasi ako dumadalo sa ganyan. Ibig ko pong sabihin, hindi po ako nakikipagsayawan, pero mahilig po ako manood. Tamang-tama. Dahil sa piyesta rito sa amin, maraming mga dayuhan. Manggagaling pa sila sa ibang probinsya. Mga nakikipagsubukan yon ng gamit. At sa nakikita ko sa iyo, kahit na hindi man nakalabas ang mga tangan mo, sadyang malakas ang mga yan. Ray, naniniwala ako na yung taong dumayo rito sa amin ng nakaraan, makakalaban mo siya sa palakasan ng gamit. Sino ho ang taong yun? Si Roman. Si Roman lang naman ang pumatay sa mataas na uri ng antingero na naninirahan dito sa kagubatan na ito. Gustuhin mang maghigante ng mga kasamahan ng namatay na mataas na uri ng antingero dito sa amin, pero wala silang magawa. Alam mo ba, sa akin pa sila humihingi ng tulong para sa karagdagang lakas. Magpagayon pa man, hindi ko sila binibigyan dahil labas ako sa problema nila. Halika Ray, samahan mo ako. Samahan mo akong magpakain ng aking mga alaga. Sige ho, at nasa tamang oras na rin naman. Kailangan ko na rin magpakain ng mga alaga ko. Sabay silang nagpakain noon ng kanilang mga gamit. Kinabukasan madaling araw, maagang bumangon ang matandang Binido. Ang aga nyo naman ho. Kailangan narinig mo naman siguro yung makulit na lalaking sigaw ng sigaw sa labas. Sabi, "Tatangbiyan! Tatangbiyan! Kukunin na namin ang baboy mo at kakarnihin na namin." Oo, narinig ko nga po kanina. Paglabas ni Kanole sa lugar, dito niya nakita yung dami ng tao. Hindi lang 1 o 2 o 3 baboy ang kinakatay. Lilinawin lang po natin na yung mga kumakatay ng baboy ay purong mga Kristiyano. Ang dami naman hong tao rito. Ganyan ang tradisyon dito sa amin. Katulad ng baboy kong nakapulong sa likuran, kailangan dalhin yun dito sa katayan. Paghahalo-haluin yun, tapos pagkatapos karnehin, ibibigay yung kaparte ko para sa ihahanda ko. Dahil meron din akong mga sari-sariling bisita. At hindi naman lahat ng mga tao rito merong handa. Kaya nga't isinishare namin sa iba yung blessing namin. At saka alam mo ba, na kapag araw ng kapistahan dito sa amin ay talagang pinaghahandaan namin. Ray, mamayang bandang 4:00 ng hapon, magdaratingan na ang mga dayo. Nararamdaman ko na ang presensya ni Roman. Alam kong papunta na siya rito. Kailangan ho ba talaga? Ikaw, kung gusto mo, sige ho. Pagdating ng hapon, nariyan na sila Roman. Isang tumpok ng mga kalalakihan ang nakailalim sa ilalim ng punong mangga. Itinuturo siya ng matandang Benito at sinabing, "Yon sila Roman." Sino ho dyan?
Yung nasa harapan, yung lalaking nakahubad, yung hanggang tuhod lang ang salawal. Ray, sa lahat ng mga yan, bukod tanging si Roman lang ang may kakayanan. At sa pagkakaalam ko, na ayon sa aking pag-aanalisa, yang si Roman ay isa sa tapat na tauhan ni Dato Amon. Kaya nga't napakalakas ng taong yan. Kaya nga't pilit din kitang niyaya na rito para makakuha ka rin ng impormasyon kung sakaling mapatay mo yang si Roman. Mas mapapadali ang lakad mo upang pasukin yung baluarte ni Dato Amon. Ah, kaya ho pala. Ngayon po naiintindihan ko na. Pagsapit ng kaunting oras, nariyan na, lumapit na noon sila Roman at pinapanood niya yung mga antingerong nagsusubukan. Nakita rin ni Tari yung isang matandang lalaki na merong hawak na bubog. Upang yabangan ang kanyang katunggali, nilamon niya yon. Nginuyan niya ito na parang kornik. Habang ang katunggali ng lalaki, meron namang dalang isang dakot na kalawanging pako. Yung iba kinain, yung iba binaon sa dibdib, at ang pinakamatindi, yung iba ay ipinasok sa mata. Ikinagulat ni Tari ang ikinilos ng isang lalaki. Nakita mo na, Ray? Ganyan ang kapistahan namin dito. Normal lang yan kung titignan. Tignan mo, mas marami pang mga taong nanonood dito sa subukan ng agimat kaysa makipagsayawan sa mga naggagandahang dalagita dito sa amin sa Davao. Pansin ko nga ho, kakaiba naman ang taong yun. Pati yung mata, pinasaka ng pakong kalawangin, pero parang wala lang. Ray, ganon sila kalakas. At hindi naman sa pagyayabang. Nandito rin sa lugar namin ang mga matataas na uri ng mga antingero, iba't ibang klase ng manggagaway. At saka, yung ibang mga nakahalubilo dyan, mga matataas na uri ng aswang. Ramdam ko nga ho. Habang sila'y nag-uusap ni matandang Binido, si Roman ay lumapit at nagsabi ng, naramdaman ko, malakas ang kasama mo, Tatang Benito. Roman, nandito ka pala. Alam kong kanina mo pa ako nakikita, Tatang Bien. Bakit? Nagkukunwari ka pa. Kayong lahat dito, itigil na ang mga pinaggagawa nyo. Panoorin nyo kung paano ko tanggalin ang ngalangala ng dayuhan. Roman, liliwanagin ko lang. Isa ka lang ding dayo rito sa amin. Nung nakaraan, napatay mo ang mataas na uri ng antingero rito sa amin. Pero titiyakin ko sa'yo na hindi pa ngayon. Hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo mapapatay ang kasama ko. Alam ko ang sukatan ng lakas mo. At alam ko rin ang sukatan ng lakas ng kasama kong si Ray. Pero naniniwala ako na hindi mo siya kakayanin, Roman. Mamamatay ka. Puro lang yabang tong kasama mo eh. Puro forma. Wala namang silbi. At kung hindi ako nagkakamali, Ray, mas matanda ka sa akin ng 10 taon. Alam mo bang ginagawa ko sa mga matatandang dumadayo rito? Yung mga umaastang mas malakas pa sa akin. Tinatanggal ko ang ngalangala. Walang kasuhan, walang reklamuhan. Dahil wala namang magagawa ang mga pulis na yan para hulihin ako. Tandaan mo, Matandang Bien. Isa ako sa mapagkakatiwalaan na tauhan ni Dato Amon. Oo. Alam ko na. Naaalala ko na, Roman. Wala nang marami pang sabi-sabi. Ikaw, Dayo. Halika.
Subukan natin ang lakas mo. Bibigyan pa kita ng partida. Bitawan mo ako, pare. Hindi tayo magkumpare. Halika rito. Sinabi ng bitawan mo ko eh. Nagalit si Taray at agad niyang sinuntok si Roman. Naggulong-gulong siya ng 4 na beses at ikinagulat yon ni Roman. Malakas yun ah. Walang makikialam sa inyo mga kasama. Akin ang laban na ito. Papatayin ko ang tao na ito. Kaya kayo riyan, magsigsilayas na kayo dahil madadamay lang kayo. Dahil hindi basta-basta ang puwersang pakakawalan ko. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Harry? Sumugod ka na. Sandali lang, Roman. Kung gusto mo talagang makita ang tunay kong puwersa, pwes wag dito sa mga tao. Lumayo tayo. Kahit sa baluarte mo pa. Wag lang dito. Ganun ba? Sige. Pagbibigyan kita. Sumama ka, matandang Bien Benito. Sumama ka. Sumama si Taray at matandang Bien. Kung saan ba pupunta sila Roman? Unang naglalakad noon sila Roman at ang kanyang mga kasama at sumusunod lang sila Taray. Makalipas ng 1 oras na paglalakad, sobrang dilim na ng lugar. Huminto na noon sila Roman at sinabing, dito mismo sa lugar na ito, marami na akong ibinaon dito na mga nagyayabang na umaastang mas malakas sa akin. Alam mo ba, Ray, ha? Galit ako sa mga taong nagpapakilalang mas malakas pa sa akin. Galit ako kapag merong sasapaw sa akin. kung ganun ba, Romana? Sinasabi mong galit ka sa pinaglilingkuran mong si Dato Amon? Ha? Ganun na ngayon. Tama ba ako, Romana? At meron kang lihim na inggit sa pinaglilingkuran mo? At kung hindi ako nagkakamali, Romana, balang araw ay tatraydorin mo si Dato Amon. Nahihibang ka ba, tanda? Ha? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Hinding-hindi ko yun magagawa kay Dato Amon. Pero Roman, yon ang lumalabas sa iyong bibig. Sige na, ano pang inaantay mo? Traidorin mo na si Dato Amon at kasama mo kami dyan. At sino ka para utusan ako? Teka, naiiba na ang usapan. Halika rito, Ray. Subukan natin ang galing mo. Madaling sumugod noon si Roman kay Taray. Inundayan niya ito ng suntok pero nakalhis siya. Tinamaan noon ni Roman yung bunong bulak, dahilan kung bakit nagkalaglagan ang mga bunga noon. Napansin noon ni Taray na yung kamao ni Roman ay parabang nababalutan ng usok. Yung usok na parang nanggagaling sa mga sasakyan dahil maitim na maitim yon. Ray! Mag-iingat ka! Gumagamit na si Roman ng mahika! Oho, napansin ko po. Sa muling pag-atake sa kanya ni Roman, dito ay kakaiba na ang nangyari. Dahil nang nadaplisan lang noon si Taray, nakita niya yung kakaibang nasa likuran noon na animoy isang demonyong aswang ang gumagabay sa kanya. Hindi mo ko magugulangan. Demonyo ka. Wika ni Taray at agad niya itong sinikmuraan. Tinamaan mo ko. Napahanga mo ko doon. O salamat ka. Dahil yung gintong birhin ko ay hindi ko pa hinawakan. Dahil meron akong paniniwala na ikaw ang magiging daan ko para makapasok sa lugar ni Dato Amon. Bakit? At anong gagawin mo roon? Simple lang. Babawiin ko lang yung bata tapos aalis na ako. Yun lang ang buong plano ko. Yung bata? Oh, naroroon pa yung batang bihag.
At ayon nga sa sinabi sa akin ni Dato Amon, mayroon daw isang matapang na lalaki ang pupunta ron para bawiin ang bata. Hindi ko akalain na bago makarating kay Dato Amon, yung taong magtatapang-tapangan sa akin muna dadaan. Tama na yan. Puro kayo satsatan. Roman, kung gusto mo talagang maikahon ang aking kasama, bakit hindi na lang doon sa lugar ni Dato Amon kayo maglaban? Kung yun ang gusto mo, tanda, gagawin ko. Sumunod kayo sa akin. Sa paglakad natin sa papunta sa baluarte ni Dato Amon, walang sino man ang pwedeng gumalaw sa inyo. Ray, hanggang dito na lang ako. Katulad ng nasabi ko sa iyo, kung kailanganin mo ang aking tulong, tumakbo ka lang sa bahay ko. Mag-iingat ka rin sa daraanan mo dahil maraming hindi totoo dyan. Nagkalat ang mga ilusyon. Oho, huwag ka mag-alala. Tatawagin ko rin ang aking kaibigan na si Nole para meron kang makatulong dyan. Kayo po ang bahala. Sige na, mag-iingat ka. Halos 3 oras naglalakad sila Roman at Tari. Dito pa lang nila narating yung lugar ni Dato Amon. Nandito na tayo. Dato, meron akong magandang regalo sa iyo. Naririto na ang taong kukuha sa bata. Heto siya, isang taong nagngangalan na Ray. Hoy, lumapit ka rito. O pare, wag mo kong hatakin. Lumapit sa harapan noon si Tari at dito niya nakita ng malapitan ang muka ng demonyong aswang na naghahamon sa kanya. Nasaan ang bata? Amon, oo. Alam kong Amon ang pangalan mo. Nasaan yung bata? Sandali lang. Kalma ka lang, Ray. Ibibigay ko sa iyo yung bata. Pero sa isang kondisyones. Gusto kong talunin mo muna si Roman. Ganun ba? Kaya nga hindi ko siya nilabanan doon sa lugar na yung kanina. Dahil alam kong dito kami maglalaban. Bago ko gawin yun, nasaan muna yung bata? Ilabas mo siya, Amon. Nandito po ako! Tulungan niyo po ako! Bakit nandoon ang bata? Ibaba niyo siya rito. Kalma ka lang. Kumalma ka lang. Alam mo, nabasa ko na agad yung isip mo. Napakarami mo na palang kinalaban at ang isa pa roon ay si Pablo. Kilala mo si Pablo? Oo naman. Wala namang hindi nakakakilala kay Pablo. Ngayon, gusto mo na bang harapin ang kamatayan mo? Anong sabi mo? Nangiinsulto ka ba? Kung meron mang mamamatay, si Roman yun at hindi ako. Mag-usap tayo. Lalaki sa lalaki. Kapag natalo ko si Roman, ibibigay mo sa akin ng maayos yung bata at aalis kami rito ng matiwasay. Tao ako kausap. Taong tao. Kung iyan ang gusto mong kasunduan, pues, talunin mo si Roman. Matapos yun sabihin ni Dato Amon, dali-daling tinraidor ni Roman si Taray. Sinaksak niya ito gamit yung napakatalas na kutsilyo na parabang gawa sa bato. 3 ulit niyang sinaksak si Taray sa likuran at isa sa tiyan. Bulag noon si Taray at yung bata naman na nanonood lang sa kanila ay umiiyak. Tumahimik ka. Wala nang magliligtas pa sa'yo.
Binitbit si Taray ng dalawa sa mga tauhan ni Dato Amon. Akmang dadalhin na ito sa kusina upang katayin nang biglang dumilat si Taray at agad niyang sinakal yung dalawa. Akala niyo patay na ako. Hindi ako basta mamamatay. Wika ni Taray. Yung sinakal niyang dalawa ay pinag-umpog niya pa ang katawan. Tapos hinampas niya ng ilang ulit sa lupa dahilan kung bakit naghiwalay ang katawan ng dalawang yon. Dito napansin ni Taray na malambot lang pala ang katawan ng mga kalaban doon. Tinignan niya ang kanyang mga tama. Wala na itong kasugat-sugat dahil isa sa kanyang gabay ang sumalunon. Gabay ko, patawad. Hindi ko alam na sasaluhin mo pala ako. Wika ni Taray. Hindi na niya narinig ang salita ng kanyang gabay. Bagamat alam niyang ito ay sugatan, naniniwala pa rin siyang hindi yun basta mamamatay dahil nga ito ay isang diwata. Dali-daling bumalik si Taray sa lugar at dito niya inabutan si Roman at si Dato Amon ay nagsasagutan. Pero kailan pa, Dato? Kailan mo ipagkakaloob sa akin ang pagiging kanang kamay? Matanda na ang mga kanang kamay mo. Lahat naman ng kaya nilang gawin ay kaya ko rin gawin. Maging ang ginagawa ng isang babaylan mo ay kaya ko rin gawin. Dato, ngayon din, gusto kong ipagkaloob mo sa akin ang pagiging kanang kamay mo. Nag-aapura ka ba, Roman? Hindi naman ho sa ganon. Kung ganon, Roman, ayusin mo yung pananalita mo sa akin. Patawad ho, Dato. Dato! Alam mo kung ano ang nakikita ko ngayon kay Romana. Si Romana ay malaki ang kagustuhan na agawin sa iyo ang iyong trono. Dato, ang ipinakikita lang sa iyo ngayon ni Romana ay isang malaking pagpapanggap. Dato, paslangin na natin yan si Romana dahil balang araw siya ang kakagat sa iyo. Nang makita noon ni Taray na ganon ang sitwasyon, medyo natuwa siya dahil sila-silang magkakasama ang magpapatayan. Ipinag-utos ni Dato Amon sa kanyang mga tauhan na hulihin si Romana pero nang laban ito at lahat ng mga nagpupumilit na kumuha kay Roman ay kanyang pinapaslang. Tama na yan. Tama na. Roman, ngayon lang ako nalinawan. Kaya pala, sa aking mga pangitain ay merong isang lalaking walang muka na sasaksak sa akin. Ikaw pala yon. Ikaw! Ako nga, Dato. Hindi mo ba nahalata? Matagal na panahon ko nang pinagnanasahan ng trono mo. Gusto kong ako naman ang tanghalin na dato rito. Lahat ng gusto mo ay sinunod ko. Ngayon, humihiling ako sa iyo na gawin mo ko bilang kanang kamay, tagapasdang, pero hindi mo maibigay. Ubus na ang pasensya ko, Dato. Ubus na. Ngayon, papatayin kita. At pag napatay kita, Dato, natitiyak ko sa iyo ako na ang papalit sa trono mo. Huwag kang hibang, Roman. Nahihibang ka na. Akmang susugod noon si Roman kay Dato Amon nang bigla itong tinamaan ng kakaibang hangin. Maniwala kayo o hindi, si Roman ay biglang naging kalansay. Ganyan ang mangyayari sa mga sasalungat sa akin. O hindi. Anong klaseng tao to? Wika noon ni Taray. Akala niya
hindi siya nakikita ni Dato Amon dahil nakatago siya noon sa puno at tanging ulo lang niya ang nakalitaw. Lumingon sa kanya si Dato Amon tapos tinuro siya. Ikaw, hindi ako naniniwalang ikaw ang katapat ko. Halika rito. Lumapit ka sa akin. Lapit. Oo, nariyan na ho. Naisip noon ni Tari na makipag-usap na lang ng maayos. Naisip niyang wala siyang kalaban-laban sa demonyong aswang na isa palang dato. Dato Amon, lumuluhod po ako sa inyong harapan. Huwag na po tayong maglaban. Bakit? Dahil alam mong wala kang laban. Hindi naman po sa ganon. Nagpapakababaho ako para na rin sa kaligtasan ko at sa batang gusto kong kunin. Dato Amon, parang awa mo na po. Ibigay mo na sa akin ang bata at aalis kami rito ng matiwasay. Parang awa nyo na po. Sabi ko na nga ba, wala ka ring silbi. Bakit ka kasi nakikialam? Hindi mo ba alam na kung naroroon ako mismo sa pasyenteng ginamot mo, lahat kayo roon ay hindi makakalabas at magiging kalansay? Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, pero bakit nakialam ka pa? Hindi ko lang ho kasi matanggap na merong taong mamamatay sa aking mga palad. Dato Amon, nais kong malaman, ano ba ang kasalanan ng taong yun? Bakit gusto niya siyang patayin? Dahil siya ay gagawin kong utos-utosan. Kailangan ko ng isang taong mayaman, yung merong sariling pera, para ang aking nasasakupan hindi lang dito sa amin. Makapagtatayo pa ako ng sarili kong baluarte sa iba't ibang lugar. Ganun ho ba? Ganun na nga, kaya't nang magpakita ka sa akin, Ray, labis kong ikinagalit yun. At inaantay ko ang pagkakataon na pumunta ka rito sa akin. Sa palagay mo, sa pamamagitan ng pagluhod mo ay ibibigay ko sa iyo ang gusto mo? Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang mga pangarap ko. Mamamatay ka. Mamamatay ka, Ray. Nang dahil sa mga nasaksihan ni Tari, kumbinsido siya sa kanyang sarili na bumalik na lang sa bahay ni Tatang Bien at mag-antay kung kailan ba darating yung kanyang tinawagan. Bata, patawad. Wika na lang noon ni Tari at madali siyang nagtatalon pababa. Yung lugar kasi na yun ay mataas. Akala niya'y hindi siya susundan noon ni Dato Amon, pero nagulat siya dahil merong isang napakalakas na angil. Yung angil na yon ay sumusunod sa kanya. Pagtingin niya sa likuran, nakita niya yung napakakapal na usok. Tapos ang usok na yon ay nakakorteng muka ni Dato Amon. Kahit saan ka pa pumunta, hindi ka makakalis dito! Wika ni Dato Amon. O hindi, ano ba itong napasok ko? Wika naman ni Tari. Naisip niya kasing sugatan ang isa sa kanyang gabay, kaya't hindi siya pwedeng makipagsabayan kay Dato Amon ng mga oras na yon. Nang makababa na siya ng kabundukan, napansin niyang yung daan ay apat. Tapos paglingon niya sa likuran, nandoon na si Dato at nakatayo habang tumatawa.
Saan ka ngayon pupunta, pakailamero? Sa isang pagkakamali mo, dere-derecho ka sa ilalim ng lupa. Mamili ka. Mamili ka. Saan ba ako pupunta? Tama nga ang sinabi ni Tatang Bien. Alin ba rito ang totoo? Naalala noon ni Taray, yung pinasukan niya, tamang magkakamukayon at iisa ang itsura, pero yung mismong hawig ang kanyang binasihan. Sa pinakagilid, sa bandang kanan pumasok si Taray. Pagkatapos noon ay narinig niya naman yung napakalakas na angil ng demonyong aswang na si Datu Amon. Hindi ito pwede. Wika nung dato. Maya-maya lang natanaw na ni Taray yung mismong bahay ni Tatang Bien. Pero naramdaman niya sa kanyang sarili yung panghihina na animoy naubos na ang lakas niya para matakasan lang si Datu Amon. Bago siya mawalan ng malay habang nagtatatakbo, nakita niyang sumilip sa pintuan si Tatang Bien at madali siyang sinalubong. Ray! Anong nangyari sa iyo, Ray? Yun na lang ang huling nasambit ni Taray. Tapos ang matandang Bien ay binalaan si Datu Amon. Datu Amon, nandirito ka sa lugar ko. Umuwi ka na. Respeto naman, pakiusap. Pasalamat ka at naramdaman kong may taong parating. Sabihin mo ito sa taong yun. Pumunta siya sa aking baluarte. Aantayin ko siya. Aantayin ko siya. Biglang nawala si Datu Amon. Tapos binitbit noon ni Tatang Bien si Taray papasok sa loob. Yan na nga bang sinasabi ko? Lubhang napakadelikadong kalaban niyang si Datu Amon. Huwag kang mag-alala, Ray. Darating na si Kanole. Naramdaman din siya ni Amon, kaya't natakot siya na parang daga. Ay, pawis na pawis ang katawan mo, pero ang lamig ng pawis mo. Tatanggalan mo na kita ng kasuotan. Makalipas ang isang oras, may tumatawag na sa labas ng bahay ni Tatang Bien at ang nagbukas ng pintuan, yung kanyang apo. Iha, magandang gabi. Magandang gabi rin po. Lo, may tao po, Lolo. Papasukin mo. Si Kanole yan. Pasok daw po kayo, Kuya Noli. Maraming salamat, Iha. Pagpasok ni Kanole, bumungad sa kanya yung lalaking nakahiga na parabang natutulog. Oh. Tatang Bien, anong nangyari? Siya si Ray. Taray kong tawagin. Kung hindi ako nagkakamali, taga Pangasinan. Sabi ko na nga be, minsan na siyang naikwento sa akin ng aking maestro at minsan na rin silang nagkita. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya napadpad dito sa Davao? Meron siyang importanteng lakad dito, Kanole. Kaya lang, pagbalik niya, hinahabol siya ni Datu Amon. Ngayon, nawalan siya ng malay. Hindi ko alam kung bakit, kung pagod lang ba siya o baka naman may nangyaring kung ano sa katawan niya. O baka naman may lason na pumasok sa katawan niya. Kanole, iba ang kakayanan ni Datu Amon. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Mabuti na lang at inabutan ko pang humihingayang si Ray. Kung nagkataon baka hindi natin alam. Kaya nga,
upang malaman kung ano ba ang nangyari sa katawan ni Tari, tumawag si Kanole sa kanyang mga gabay. Ganito ang sinabi ni Kanole kay Tatang Bien. Yung katawan pala ni Tari, inalagyan ng kung anong mahika. Habang siya'y tumatakbo, tinatamaan na pala siya ng mahikang pinakakawalan ni Dato Amon. Tapos meron pa siyang maitim na balak. Dahil ang plano niya kay Tari ay gawing sunod-sunuran sa kanya, tatanggalan ng kaisipan. Paano mo nalaman yon? Yun ang sabi ng aking gabay. At ang gabay ni Tari, ayun, nagpapagaling dahil siya ang sumalo sa pananaksak kay Tari. Meron ba tayong magiging lunas? Meron. Madali lang tanggalin yan, akong bahala. Sa loob ng 2 araw, dito pa lamang nagising si Tari. Bumungad sa kanya si Kanole na nakaupo sa kanyang tabi. Sino ho kayo? Tatang Bien, sino ho siya? Siya ang aking kapanalig. Siya si Kanole. Ikaw pala yun. Kamusta ka, Ray? Ako si Nole. Kung di ako nagkakamali, nagkita na kayo ng aking maestro. At yun din ay nabanggit niya sa akin noon. Oo. Maraming salamat. Pakawari ko, ikaw ang nagpagaling sa akin. Siya nga. Siya ang nagpagaling sa'yo, Tari. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ko na humamalayan eh. Basta nung tumatakbo ako papunta rito, naramdaman ko na lang na para bang kung anong meron sa aking katawan. Tapos yun, nawalan na ako ng malay. At ayon din sa gabay ni Kanole, yung katawan mo ay nalagyan ng kung anong mahika. At ang plano ni Dato Amon, kaya ka pinapunta rito para tanggalan ka ng kaisipan at nang gawing kanyang alipin. Kaya naman pala, halos parang ayaw niya akong patayin. Tatang Bien, yung kanang kamay niya, hindi pala, gusto palang maging kanang kamay nitong si Roman. Hindi ba't alam natin kung gaano kalakas si Roman? Oo naman, bakit? Anong nangyari? Si Roman, pinas lang siya ni Dato Amon. Ano? Paano nangyari yon? Paano ba naman? Si Roman ay hindi na makatiis. Pinagpipilitan niya kay Dato Amon na gawin na siyang kanang kamay. Kaya lang, napansin din ng isang babae lang doon na si Roman ay merong maitim na balak at gusto niyang agawin yung posisyon ni Dato Amon. Nang dahil doon, pinas lang siya ni Dato Amon at ang pinakamalupit na ginawa noon, parang meron lang kakaibang hangin ang dumampi sa katawan ni Roman. Bigla siyang naging kalansay. Ano? Kanole, narinig mo yon? Sabi ko na nga be, ibang-iba na ang lakas ni Dato Amon. Hindi na katulad ng dati. Nole, tama di ba? Kanole, kaya ako napunta rito sa lugar na ito dahil na rin sa pangingialam ko sa pasyente. Tapos, sa akin ngayon nalipat ang galit ng dato na yun. At ang plano pala ng dato na yun, yung taong pasyenteng pinagaling ko, gagawin niyang tau-tauhan lang din dahil sa mayaman yun. Uutusan niyang bumili ito ng maluluwang na lupa para maging balwarte rin ni Dato Amon. Hindi lang dito sa kanya, sa lugar na ito, palipat-lipat kung saan dito sa atin. Gusto niyang magtayo ng sarili niyang balwarte. Kung ganun ba, Ray, sa ganun nagsimula kaya ka napunta rito. Ganun na nga, Nole. Tapos meron siyang binihag na bata. Siyempre naawa rin ako sa bata. May buhay din naman yun eh. Kaya ako nagpumilit na pumunta rito. Pero hindi ganun kadali makapunta rito. Halos 1 linggo ako nagantay. Para lang magkaroon ng sapat na pera papunta rito. Maswerte na nga lang ako dahil nakilala ko ang batang si Angelica. At nagkataon na yung lolo niya isa rin palang kapanalig.
Angelica! Apo! Ano ho yun, Lo? Halika. Bakit po? Ipagtimpla mo nga kami ng kape, Apo. Sige po, Lolo. Habang sila'y nagkakape, kanilang napag-usapan ang unang gagawin. Nagalit kasi si Kanole nang malaman niyang merong isang batang walang muwang ang binihag ni Dato Amon. Ray, alam kong marami ka ring karanasan. Parehas tayo. Meron ka ding kakayanan, katulad ko. Sabay tayong pupunta roon, pero hindi naman ibig sabihin noon ay makikipagpaligsahan ako sa'yo. Ganito. Pagpunta natin doon, yung bata ang puntiryahin mo. Kunin mo yung bata, at ako nang bahala diyan kay Dato Amon. Hindi ko naman iniisip yun. Hindi naman tayo magkalaban para sa ganun. Mainam naman, Ray, at nagkakaintindihan tayo. Kailan tayo babalik doon? Kailan kaya babalik yung lakas mo? Sa palagay ko, Nole, sa isang araw lang, maayos na ako. Nang dahil sa isang araw pa sila pupunta sa lugar ni Dato Amon, na pag-isip-isip muna nilang magpalamig. Isinama sila ni Matandang Bien sa isang maliit na falls. Nakita nilang merong tagapagbantay doon, isang babaeng ngayon lang din nila nakita. Magandang araw sa iyo, Dewata. Nais sana naming maglinis ng aming mga espiritual na katawan. Siya nga pala, yung nasa kanan ay si Ray. Magandang araw. At yung nasa kaliwa ay si Kanole. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Nang makapagpaalam na sila ay pinayagan na sila. Paglublob pa lang noon ni Taray ay ramdam na ramdam niya yung parabang unti-unti nang bumabalik ang dati niyang puwersa. Aking nararamdaman na meron kayong tatahakin na hindi biro. Mag-iingat kayo. Labis na napakadelikado ng datong pupuntahan nyo. Kaya nga, Diwata, kaya nga't humihingi kami sa iyo ng pahintulot nang kami ay makapaglinis ng katawan namin. Sa pamamagitan ng ganito, mas mapapabilis bumalik ang mga lakas naming nawala. Maraming salamat, Diwata. Huwag kang mag-alala. Ang dalawang kasama ko ay nasa panig natin. Pagkatapos nun, umuwi na sila tapos nag-inuman. Ano naman ang nangyari, Ray, dun sa may nakalaban mong mangkukulam na bata pa ba, ilang taon? Sa pagkakatanda ko, parang nasa 20 anyos lang eh. Ano siya eh, apo siya ng isang mangkukulam tapos ang ginawa niya, pilit niyang inagaw yung kakayanan ng kanyang lola. Kasi nabasted daw ng babae. Tapos ngayon, yung babaeng bumastid sa kanya, kinulam niya. Tapos ginayuma. Siyempre gusto niyang mapunta sa kanya yun. Kaya lang ang mali niya, hindi niya alam na merong mga albularyo. Yung pamilya ngayon ng babae lumapit sa akin. Ngayong ginamot ko. Naawa ko nung sinabing 20 anyos pa lang daw yung lalaking mangkukulam. Masarap ang inuman, masarap ang tawanan nila sa araw na yon. Tila ba nakalimutan nila na wala silang problema. Si Kanole nung mga oras na yon ay hindi nagkukwento. Pinababayaan lang niya si Taray na magkwento ng kanyang mga karanasan. Hanggang sa natapos na lang ang inuman, si Taray ang bida sa inuman. Napapapalakpak na lang si Matandang Bien at si Kanole sa mga kwento ni Taray. Kinabukasan, dumarating yung isang kakilala ni Matandang Bien at ang wika nito. Magandang araw. Oh, lasing ka na naman. Mukhang nakapagkatay na naman tayo ng baboy kaninang umaga.
Hoy, ano bang nangyayari sa'yo ha? Hoy! Huwag ka ngang umiyak. Para kang hindi lalaki ah. yung asawa ko, sumama na ho sa iba. Ano? Bakit? Oh, si Betty. Iniwan niya na ako. Nako naman. Painom-inom ka kasi. Paano kang hindi iwan? Hindi ako naniniwalang yun ang dahilan. Naniniwala ako na kaya sa sumama nung ginayuma siya noon. Ginayuma? Isipin niyo, ano ba naman? Yung sinamahan niya, si Tang Romy. Si Tang Romy yung matanda doon. Sa dulo. Si Romy? Oo nga. Sa pagkakaalam ko'y marunong manggayuma ang taong yon. Tatang Biyad, tulungan niyo ako. Bawiin natin asawa ko. Kanoli, ikaw na kaya rin gumawa ng paraan kung paanong mabawi yung asawa. Kung totoong nagayuma, kayang-kaya mo yan ha. Oo naman Taray, kayang-kaya ko yan. Huwag ka mag-alala. Ano na nga ang pangalan ng lalaking to? Tatang Bien. Hoy, ano raw ang pangalan mo? Samahan niyo na lang ho ako. Tinatanong ka ng maayos. Ano ang pangalan mo? Lauro! Ako si Lauro. Ayun naman pala. Akala ko ako pa magsasabi ng pangalan mo. Tara na, puntahan na natin. Pagtungo nilang apat doon, inabutan niya yung tinatawag niyang Tatang Romy na nasa labas habang nagpupunas ng pawis. At anong ginagawa mo rito, Lauro? Ibalik mo asawa ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Huwag mong tangkain. Baka ikaw ang mamatay. Rame, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo ang asawa ni Lauro. Huwag kang makialam. Huwag kang makialam, Tatang Bien. Baka hindi mo ako kilala. Palibhasa, sa kagubatan ka nakatira. Hindi na importante yun, Romy. At sino naman itong mga kasama mo? Sino kayo mga Ginoo? Sino kayo? Ako si Ray. At ako naman si Nole. Mga albularyo kami, Tatang Romy. Albularyo? Albularyo naman pala. Bakit hindi mo agad sinabi, Tatang Bien? Kaya nga, Romy, ibalik mo na. Pag hindi mo binalik, uutusan ko ang dala kong kaibigan na kulatain ka. Edi ibabalik ko na. Ibabalik ko na sa'yo, Lauro. Yun ding oras na yon ibinalik na ni Romy yung asawa ng lalaking iyakin. Ikaw naman kasi. Huwag mo kasing pinababayaan yung asawa mo. Painom-inom ka kasi. Ganun ba? Baka naman kasi ginayuma mo yung asawa ko. Humunta ka sa akin. Tama na yan. Ibinalik na asawa mo. Pero hindi ako naniniwala. Tanggalin mo yung ginayuma mo sa asawa ko. Hindi ko ginayuma yung asawa mo. Usa siyang sumama sa akin. Huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka ron niya. Ayun naman pala. Mahal na mahal ka naman pala, Lauro. Baka naman kasi ayaw lang ni Betty na mahilig kang inom ng inom araw-araw. Dapat kasi, nagtatrabaho ka rin. Hindi puro kati ng baboy, hindi puro inom. Hindi kayo mabubuhay sa ganon, Lauro. At kayong dalawa naman, ng mga albularyo, anong ginagawa nyo rito? At bakit kayo napasugod dito sa Davao? Simple lang. Kaya kami napunta rito para tugisin ka. Hindi siguro ganon. Huwag ka nagbibiro ng ganyang kaibigan, hindi naman ako lalaban. Gano'n naman pala eh. Mabait naman pala tong taong to. Tara na,
Umuwi na tayo. Pag uwi nila, inakap-akap pa noon ni Lauro ang kanyang asawa pero nakatikim siya ng sampal kaliwat kanan. Mga kababayan, meron po itong part 2. Mahaba rin po yun, nasa 40 minuto. Paki-abang-abangan na lang po, hindi na po kasi kakayanin ng ating cellphone. Muli aking pinaalala, wala po akong Facebook. Mag-iingat po kayo sa mga scammer na bastos, na manloloko, na mga inggitero, palibhasa maliit ang sweldo. Wala nang magandang mararating sa buhay ang mga yan at ang nagpapasaya sa kanila ang paninira. Darating ang araw, magkakabaligtad tayo ng sitwasyon. Salamat po.